Mga kalapatids, magandang gabi sa inyo. February 15 po, 2021. Siyempre, ang una kong sasabihin sa inyo, Happy Valentine's. Sa lahat ng mga kalapatids, enjoy ba kayo kahapon sa Valentine's nyo? Ako po, tatanungin. No comment. So, shoutout muna po tayo, mga kalapatids. Ang unang nagpapa-shoutout, taga rito rin sa Montalban, Rizal. Si Jomel Recoy. Taga Montalban po siya. Then, shoutout din po kay Maki Dominguez. Hindi po sinabi kung taga saan siya at saka anong club. Paulitin ko po, sana pag magpapa-shoutout, pakisabi po yung club, tsaka yung lugar nyo, area nyo. Ganun din po yung pakisabi yung totoo nyong pangalan kasi yung mga pangalan nandito yung gamit nyo sa account nyo eh. Mas mainam kung tunay yung pangalan. Baka isang araw mapasyal ako sa inyo, maalala ko kayo. So, meron pa pong isa kasunod, si Sailani Dima Ampao. So, malamang ito, taga Mindanao. Si Jonathan Nepison from Blue Ridge. Then si Jose Gaetano ng Pasig. Si 42 Months Vlog. Yun po, yun yung sinasabi ko na sana pag magpapa-shoutout kayo, sabihin nyo yung pangalan nyo. Then as much as possible, ilagay po yung name ng club at saka yung kung taga saan kayo. Then si Jeffrey De La Cruz. Meron din po siyang katanungan. May anak na daw yung breeder niya, pwede niya na pakawalan. Gaya ng lagi ko sinasabi, lahat ng alaga nating kalapate may purpose. So kung breeder, dapat po nakakulong lang yan. Yan yung ginagawa ko sa mga breeder ko. Although may mga fancier na gusto nila lumilipad yung breeder nila. Pero may gaya ng ibang mga topic natin, may disadvantage at advantage. Kung nakakulong yung breeder mo, siguro less yung risk na mawala siya o maaksidente siya. Ang disadvantage, pag nakakulong, syempre po, hindi siya nakakalabas. Yung natural na galaw ng katawan niya ay hindi nagagawa ng ibon. Baka wala siyang proper exercise. Kaya dapat, kung hindi niyo kayo nagbe-breed, dapat meron kayong isang kulungan na para sa stock bird na medyo malaki. Para siyang aviary na kahit wala siyang bubong, ulanin or arawin sila doon, okay lang yun. Para mas maganda yung recovery nila after breeding. So, yung tanong ni Jeffrey, kung ang ibon nyo ay nakuha nyo na ng may edad na, huwag nyo nang pakawalan kasi more likely babalik to sa pinanggalingan niya. Then, hindi to attitude ng ordinaryong fancier. Lalo na yung mga nagre-race. Hindi sila nagtuturo. Kailangan pagtuturuan nyo, at least meron kayo pinaghahandaan, i-race ko to. Pero yung gusto nyo lang pakawalan, siguro yung hobby, ang pagkakalapati nyo is a hobby. Pero iwasan nyo pong pakawalan yung matandang ibon na nakuha nyo, although merong mga natuturuan. Sabi nga nila, pag may anak, pag may itlog, or matagal na sa'yo. Pero more likely, dadalaw o babalik yan sa pinanggalingan nila. So, si Richard, Botalon, ang gusto naman niya, maliit lang daw yung budget, sana makabili siya ng mura na ibon. So, gaya na sinasabi ko, hindi naman po porke mahal mo binili, maayos na ibon yan. Mura mo na bili, hindi maayos na ibon. Hindi po yun. Ang una ko lagi sinasabi, kilalanin nyo yung pagkukunan nyo o yung may-ari ng ibon. Laging doon kayo mag-uumpisa. Huwag sa lahi, huwag sa kung ano pa. Unahin yung kilalanin yung pagkukunan nyo ng ibon. Kasi ito yung first step natin. Pag nakilala mo yung may-ari, tsaka mo kilalanin yung ibon na hawak niya. Maraming fancier na they willing to give birds, pero wag na wag po kayong hihingi. Hayaan nyo sila, makilala kayo, maging kaibigan kayo. Pakita nyo na gusto nyong maglaro. Pakita nyo
na gusto nyong mag-raise. Pero wag kayong manghihingi kasi kusa namin binibigay yan pag nakikita namin na dapat kang bigyan. Ang sad to say ngayon ang nangyayari, panay asking gift bird, hindi waiting for gift bird. So, mga kalapatids, medyo lagyan natin ng hate o harang yung tungkol sa gift bird. Kaya tinawag na gift bird kasi willing to give o regalo. Pero walang regalo, yung pangit sa regalo yung hinihingi eh. So, sana makita to ng mga ibang pansier. Yung iba, wala namang kakayang mag-alaga, gusto pa, hihingi pa ng ibon. Saan mapupunta yung ibon? Kasi, umuubos po tayo ng malaking panahon dun sa mga breeder natin. For example, ako, 1983, yung mga ibon, sinave ko yan. Then, eto, may isang taong hihingi na lang basta-basta. Hihingi in the sense na okay lang kung nakita mo na maglalaro siya. Pero hihingi kasi gusto lang niya na may ibon siya. Hindi naman siya nag-aral kung paano mag-alaga ng ibon. So, kailangan pakita nyo rin na willing kayong matuto. Pero huwag nyong umpisahin yun sa paghingi ng ibon. And boxing tastic, ang tinatanong niya naman paano mag-gender ng young bird. Kahit nga po old bird na o matured na ibon, mahirap pong mag-gender. So, more likely, observation po yung pinaka maganda nating sagot sa tanong niya na yung babae po is more, parang sa tao, more feminine. So, maliit yung tuka, maliit yung ulo, medyo maliit siya. Although may malalaking hen. Merong mga hen na malalaki rin yung eye wattle nila, malaki rin yung ilong. So, sa kak naman, syempre, medyo brusko, malaki yan, matipuno, mas malaki yung ulo nila compared to hen. Pero, just like hen, pwede rin kala nyo kak pero naging hen or hen na naging kak. So, observation. Sa observation, pag nagmamaris ng ibon, medyo madali nating makikilala eh. Pag namamaris na yung ibon, yung malakas yung sounds or namamarako, yun yung lalaki eh. Yung babae, yung nagpapalo sa lalaki. And then, pag mangingitlog na yan, yung tinutuka, babae. Yung nanunuka, lalaki. At pag may itlog na, mas madali. Yung nakaupo sa tanghali, sigurado lalaki yan. Yung nakaupo sa gabi, sigurado babae yun. Unless na parehas pala babae yan or parehas lalaki. Pag parehas lalaki, hindi naman mangingitlog. Pag parehas babae, magtataka kayo, 4 yung itlog. So, yung pagje-gender ng kalapate is a long way ng pag-aaral. Kung sa'yo yung ibon, madali mong madedetermine. Pero kung first time mo siyang makita, mahirap madetermine yung gender ng ibon. So, mga kalapatid, itong shoutout natin, lagi po natin ginagawa to. Paalala po uli, kung magpapa-shoutout kayo, pakisabi yung tunay yung pangalan, kung taga saan kayo, at saka yung name ng club nyo. Kasi, future reference ko rin po to, pagka pwede na tayong bumiyahe, alam nyo naman po yung ginagawa ko yearly na pumapasyal ako sa inyo. So, kita-kits mga kalapatids. Mga kalapatids, sama ko rin po pala to dito sa shoutout na salamat po doon sa nagbigay ng t-shirt. Hindi ko po sasabihin yung pangalan niya. Maraming salamat po. At I appreciate it. Alam niyo po ba na hindi ko ugaling bumili ng gamit. Pero hindi naman po ako nag-aantay ng bigay. Pero ina-appreciate ko pag may nagbibigay and natutuwa ako. So, halos lahat nung nakikita yung sinusuot ko sa vlog ko, bigay po yun. Kasi po hindi ako mahilig sa mga gamit. In particular, lalo na sa mga sinusuot ko. I always see to it na basta may maisuot, okay na ako doon. Hindi po ako mahilig sa mga damit or any other materials. Pero wag niyo akong tanungin kung ano hilig ko, isa lang.
Kalapate. Again, maraming salamat sa nagbigay ng t-shirt. Huwag po kayong mahiyang magbigay sa akin. Hindi po ako nanghihingi. Natutuwa lang po ako pag may biglang nagbibigay ng ganito. And kada siguro, kada vlog ko, may makikita kayong bagong t-shirt ko, pero bigay yon. Sa susunod na vlog, meron pa ako isang susuot. Bigay din sa akin. So, sa lahat ng nagbigay, yung isa, meron pa ako isang t-shirt na hindi ko napasalamatan ko siya individual. So, pero sa vlog ko, hindi ko rin siya napasalamatan. Pero sa susunod, meron akong susuotin uli na t-shirt na bigay din. Pero hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi baka mamaya ayaw niya. So, salamat uli kalapatids doon sa t-shirt na bigay mo.